to the top management headed by our SDS, Dr. Diosdado I. Cayabyab. My respect to the amazing teaching and non-teaching personnel of Turak National High School, headed by Sir Johnny Pasqua. To our barangay officials, headed by Barangay Captain Samuel Cayabyab, represented by Barangay Kagawad Benjamin Madrid. SPTA or GPTA officials, led by Ma'am Rubilin Pagalan. Hello, ma'am. SK officials, led by SK Chairperson, Ma'am Jovil Sarmiento. To our dear parents, visitors, our achievers, and awardees, ladies and gentlemen, a blessed Sunday morning to all of us. Pwede po bang mag-request? Palakpakan po natin si Lord. Dahil the best po siya. Malakas na palakpakan naman po para sa mga masisipag na teaching and non-teaching personnel of Turak National High School. Gusto ko pong i-mention lahat ng mga naging teachers ko. So, kaso nga lang maging friends kong teachers, kaso baka may makalimutan ako. Kaya mas safe kung lalahatin ko na po. Kaya, pasasalamat po sa inyo lahat. Naniniwala ba kayo na ang gagaling nila? Palakpakan po natin sila. Gaya ninyo, proud na proud po ako na produkto ng Turak National High School. Ito ang paaralan na patuloy kong ipagmamalaki habang buhay. Isa pa pong request. Palakpakan po ninyo ang inyong mga magulang. Ang tagumpay niyo po ay tagumpay din po nila. To the achievers, lahat po kayo na nasa harapan ko. It is an immense honor to stand before you today. Looking at your faces, I see not just the culmination of years of hard work, but the dawn of a new era of potentials. Your achievements are a testament to your dedication, resilience, and the unwavering support of those who believed in you. You've overcome obstacles, hold your skills, and emerge as confident, capable individuals. Today, we celebrate not only your academic achievements, but the character you've built along the way. Your perseverance, your creativity, and your compassion ang huhusay ninyo. Palakpakan po natin ang ating mga achievers. I want to share with you my journey and my simple success story. Gaya ninyo, ako'y isang simpleng estudyante lamang. Anak ng magsasaka at gumagawa ng binaho. Actually, itatagal ko yung nanay at tatay ko natin nagdagawin ng mahirap. So thank you so much sa aking tatay Lalo at nanay Pasita. Tapasumpal iyo ang gananto'y hirap na bilay. Salamat sa aking mga kapatid at buong family Rimaring, lalong-lalo na sa aking Kuya Raymond na nasa ibang bansa ngayon, na nakipagsapalaran para po sa aming lahat. Isa rin po siyang produkto ng Turak National High School. Idol ko rin po siya. So, nagtapos po ako ng elementarya sa Balindisur Elementary School, kung saan po ako nagtuturo ngayon. Masaya, simple lang at kontento sa kung anong meron kami noon. May baon man o wala, pumapasok po ako dahil ayoko po talagang umabsent. Gumraduate ako sa grade 6 taong 2007 na walang nakuhang award. Pero, okay lang po sa akin yun. Kaso nga lang, nag-expect po yung tatay ko. Kaya humingi ako ng pasensya at sinabi ko sa kanya, babawi ako sa high school. Pagtungtong ko dito mismo sa Turak National High School, nanibago po ako. Sobrang stricto. Pero legit na balanse po ang academics and extracurricular activities. Nakaka-challenge at syempre masayang-masaya. Dahil dito ko unang naranasan umuwi ng gabi, kaka-practice. Magsakripisyo ng Sabado, paghahanda sa mga contest, at naranasan ko pong bumisita o imakarod sa Ribarkada, at nandurman pasan, at magtaking Turak, Turak. Allow me po na i-shout out si Kuya Rodel Puyawan. Ayan. Na ngayon ay kumpare ko na po. Dahil siya po ang laging naghahatid sa amin dito. Lumaminsan, ululubag niyang kape pamasahe,
babaunang ito. At kaya salamat Pari Rodel. Dahil sa 4 years, inanusan niyo kami hatid sundo dyan Turak National High School. Sabi ko kanina, proud na proud ako dahil produkto ako ng Turak National High School. Dahil po iyon sa pagkahubog. Sa totoo lang, hindi po ako yung sobrang matalino noon. Masasabi ko ako'y nasa average level lamang. Minsan, pasok sa cream of the crop or sa list of awardees. Pero minsan po, hindi. Pero alam nyo kung bakit sobrang na-enjoy ko ang high school life ko? Dahil dito ko po unang nakita at na-develop ang aking mga talento na hanggang ngayon ay nagagamit ko, lalong-lalo na sa pagtuturo na naibabahagi ko sa aking mga estudyante. Saludo po ako sa mga mentors, coaches, and advisors at mga naging guro ko dito sa Turak National High School. Hanggang ngayon ay taos-puso po akong sumasaludo sa inyo at patuloy po kayong tinitingala at ipinagmamalaki, lalo-lalo na sa mga estudyante. Mahal ko po kayo. Allow niyo po ako para saluduhan po ang aking mga teachers. Ayan, maraming salamat po. And syempre, nakita naman ang klase ko dati na may mga nag-share ata ng picture ko po. So, allow me po na i-shoutout ko po sila. Shoutout sa aking mga batchmates, classmates, at mga tropa ko. Paolo, Anthony, Reggie, Mark, Adrian, Benji, Michelle, Winifred, Diana, Talin, L. Lizette, Myla, Michael, E. Joanne, si Jackie, alam ko na dito siya, and Ma'am Nori. At sa lahat ng aking mga kaibigan, tropang Malibolista, tropang G, tropang M, tropang L, tropang SCE at Corbels, BN Family and Bronze Company. Ito po yung request ko nila sa akin. So para naman sa inyo, mga achievers, ang landas patungo sa pagiging isang honor student or awardee ay hindi madali. Alam ko po iyan. Ito ay puno ng mga pagsubok at hamon na sumusukat sa ating kakayahan at katatagan. Madalas, kinakailangan natin isakripisyo ang oras sa pagdilibang upang bigyan diin ang pag-aaral at pag-unlad ng ating kaalaman. At aminin natin, minsan pasuko na tayo, tama? Dahil sabay-sabay at hindi natin alam kung matatapos ba natin o hindi. Minsan, kayo ang ilang makakakimilid kaabang ngayon. Tama o tama? Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, ang bunga ng inyong pagsisikap ay nagdudulot ng hindi matatawarang kasiyahan at pagmamalaki sa inyong sarili. Sa bawat pahina ng aklat na ating binubuklat, sa bawat pagsusulit na ating pinaghahandaan, sa bawat proyekto na ating tinatapos, natututo tayo maging mas responsable at disiplinado. Ang mga kataingiang ito ay hindi lamang mahalaga sa loob ng silid-aralan, kundi maging sa tunay na buhay. Ang pagiging masipag at matyaga sa pag-aaral ay nagsisilbing pundasyon ng ating kinabukasan. Nagbibigay daan sa maraming oportunidad at tagumpay. Kaya sa inyong lahat, laban lang. Nakapagtapos naman ako ng kolehiyo sa PSU San Carlos dahil din po sa pagiging scholar ko. Dahil naging SK official po ako, pero naging SK kagawad ang na panarang. Katong inarasan din ang kampanya ng sama, ang gano'n dala. Sa purpose ko, alam mo naman yung manalo ng SK, tagabay ko yung mga pan-aral ng PSU, talibre no SK official ka. Kaya sa awa ng Diyos, analo. And sobrang na-enjoy ko rin po ang college life ko dahil sa mga talentong nahubog dito sa Turak National High School. Dala-dala ko yun at nakasali rin po ako sa iba't ibang kompetisyon, nagpunta sa iba't ibang lugar. Pasasalamat din sa aking mga instructors, coaches, and professors sa PSU. Nag-apply po ako sa St. Charles Academy noon kahit graduating pa lamang ako. Swerte ko dahil natanggap at nagtiwala sila sa akin for 3 years. Pasalamatan ko rin po si Father Jimmy Quinto and Dr. Veronica Doria, ang principal po ng St. Charles Academy. Dahil sobrang dami ko pong memories at learnings na talagang nag-i-apply ko po ngayon. Nag-take po ako ng LED habang nagtuturo po ako sa St. Charles Academy. Natutuwa po ako dahil sa awa rin po ng Diyos. Dinaan ko sa prayer and sa tiyaga lang po kasi wala po akong pang-review center. Kaya nag-undergo na lang po ako ng mga tutorials or minsan iba-based na reviewer. Sa awa ng Diyos po, nakuha ko po sa unang day. Ayan po. So at ngayon ay ganap na guro sa aming barangay. Nais ko rin pasalamatan ang aking BSES family sa grabing suporta sa lahat ng aking ginagawa sa kanilang tiwala at pagmamahal. Sa aking principal, Dr. Ricardo Torrio, thank you sir sa suporta. At sa lahat ng mga naging principal ko, allow me po na banggitin ko po sila kasi talagang
Grabe po yung pagsaludo pa sa kanila. Sir Boy, Sir Torres, Ma'am Marites Cabatbat, Sir Camilo, Sir Glenn, at kay Doc Jennifer Ferrer. Saludo po ako sa kanilang lahat. Alam niyo po ba ang sekreto kung bakit ako matagumpay at patuloy na nakikilala sa iba't ibang larangan? Dahil po iyon sa tiwala sa Diyos. At siguro sa sobrang pagmamahal ko sa aking mga magulang, kaya siniswerte po ako sa buhay. Sila po ang inspirasyon ko at dinidedicate ko sa kanila ang aking trabaho at lahat ng achievements ko sa kanila. Alam ko, marami sa inyo minsan nagtatampo sa magulang. Naranasan niyo na ba yun? Dahil hindi kayo pinapayagan makitulog, gumawa ng research sa kaklase tama. Kulang ang baon. Hindi mabilhan ng gadgets na gusto. Kaya minsan nagre-rebelde. Minsan ang ugali natin, nagpo-post tayo sa social media, magpaparilin. Sana all, pantayuran to. Nag-note tayo, ito, paparin na lang tayo na pagbigyan. Pero alam ko po, valid po lahat ng inyong nararamdaman. Udi kaya feeling ninyo, wala silang suporta o tiwala sa inyo minsan. Naranasan nyo na ba yun? Pakitaas ang kamay kung naranasan nyo po yun. Ang kila na babahingan. Pero naisip nyo rin ba, bang mag-thank you? Or naranasan nyo rin bang mag-thank you sa kanila? No, diniruan na kayo ba nun? Makakapag-thank you kayo? Pag umuwi kayo, nakakapagmano po ba kayo? Those are simple gestures of appreciation. Sana na ibibigay po ninyo sa kanila. Wag puro hungi, wag puro complain. Dahil hindi rin matatawaran ang sakripisyo nila para maibigay lahat ng inyong gusto. Ibagagats kayo, asalik ng saman sumipalwak, manturtor na mais o di kayo bagay, mangalay sa luyo, manlakoy utong nakamuti, manlakoy agayo, mangiban manpatayan weteng, asalik ng tan, mangalay alirin kalubawan, tapian walay ilutuin sa niyaron, arong ilango, tapian walay malun. Ano sa mga ng saman, ako gabayan talaga so aga makapan-aral. Asa salik iratan, may pautang ng tatay ko garita, naingalan ang natindera na papaingan. Pero malikuli kita, taanggano man so ipapasin din ng saman, makakaraos kami tinagaw-agaw, tanapabalik na kami amin yamaayos. Bakit ko po na-share ang mga iyon? Para po sabihin sa inyo na makontento po tayo sa kayang ibigay ng mga magulang natin. Dahil walang masama po sa pagiging mahirap. Tandaan po ninyo, mga achievers at mga bata, sobrang sarap umangat kapag talagang nanggaling po kayo sa hirap. Kaya ano sa bugaw. Pagkatandaan ninyo mga mag-aaral, ang pagiging isang honor student or awardee ay hindi lamang tungkol sa mataas na marka o sa dami ng medalya na inyong matatanggap, kundi sa pagiging isang mabuting halimbawa sa iba. Ito ay tungkol sa pagpapakita ng integridad, respeto at pagmamalasakit sa kapwa. Sa inyong pagsisikap, hindi lamang kayo nagtatagumpay para sa inyong sarili, kundi nagiging inspirasyon din kayo sa iba upang magsumikap at magtiwala sa kanilang kakayahan. Sa huli, ang tunay na sukatan ng tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa mga medalya o sertipiko na inyong matatanggap mamaya, kundi sa kung paano natin ginamit ang ating kaalaman at karunungan upang makagawa ng positibong pagbabago sa ating sarili at sa lipunan. Kaya patuloy tayong magsumikap, magpursige, at huwag kalimutang ibahagi ang ating kaalaman at tagumpay sa iba, sapagkat sa bawat tagumpay ng ating nakakamit, tayo ay naging liwanag sa landas ng iba. So i-credits ko po kay Teacher James yung ibang words of wisdom dahil na po ito. Ganon din sa inyo mga anak, tandaan po ninyo, once na araw niyo mong suatatan niyo o di kayo siya may magpapaaral si Lord ay makalatan swerteng limited delight. So to all our achievers, alam kong ginalingan ninyo at deserve niyo po iyan. And as you embark on this next chapter, remember that the knowledge and skills you've gained are not merely tools, but instruments for positive change in this world. Keep on embracing challenges, celebrate successes, never stop learning, and always remember that life is really about choices.
And you should always choose to live life to the fullest. Congratulations and mabuhay po kayong lahat.